Iminasura ng Korte sa Leyte ang drug case laban kay Kerwin Espinosa. Ayon sa Baybay Leyte RTC Branch 14, hindi Bagong Pilipinas, bagong laya. Ayun, bagong laya. sapat ang ebidensyang inihain ng prosekusyon laban kay Espinosa. Gayun din, laban sa mga kapwa niya akusadong sina Marcelo Sasabihin na naman ng ibang mga ensimada, separate naman ang executive from the judicial. O di sige, bahala kayo. Separate naman yan, kaya ganito. Hindi kasi na nakikita yung bigger picture. Bakit noong mga panahon noon, malalakas ang loob ng mga, not this particular, I'm not pointing on this particular judge. Ha? Bakit malalakas ang mga officer of the court noon? Kasi alam nilang meron silang Duterte. Ngayon, mas madali na ho eh. Again, I'm not saying on this particular instance. Hindi ko sinasabi nitong particular na judge na to, particular prosecutor na ito, ganito. Pero ito ang general thing ngayon na naririnig ko sa mga ilang kapulisan. Kasi ngayon, ito na yung pagkakataon mo lumaya. Ito yung panahon na yun. Bakit kanyo? Hindi ho nagbibigay ng statement ang presidente tungkol sa ganyan. Kasi kung maaalala nyo nun, ang Pangulong Duterte nagbigay ng ganyan na statement. Kayong mga judge, huwag kayong magpabayad. Naalala nyo nun? Nagbigay siya ng statement kasi huwag kayong maglukuhan. Etong mga, not particular this person, etong mga parte ng mga kartel, madaming pera yan. Milyon, wala yan. Pinambababae lang nila yung milyon. As in, wala ho, hindi, it's not a question. Naalala nyo, di ba? Yun yung sa ano, di ba, Colombia, yung kartel doon. Ultimo ngang pinanggagatong na nila yung pera. Sa sobrang dami ng pera, hindi nila alam kung saan dadalhin. Ibinabaon na nila sa lupa. Ganong katindi yun. Di ba po? Ibig sabihin, talagang sobrang daming pera nila. Kaya they can buy anyone at any time except pag ang presidente ay matikas. Katulad ni Pangulong Duterte nun. Kaya nga nagbigay ng statement si Pangulong Duterte nun, di ba? Na walang huwag kayo magpapabayad. Pag kayo nalaman ko nagpabayad, kayo ang sisiguraduhin kung Ganun si Pangulong Duterte, di ba? O, yung kay Paulo Escobar, yan. Alam mo, yung kay Paulo Escobar, yung kay Escobar na yan yung Pablo Escobar. Yung kay Pablo Escobar na yan, yan po ay simbolo na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Di ba ho? Sabi nga nila, narco state na tayo ngayon. Totoo naman, Marcos state. Tayo ngayon, di ba? Totoo naman, na ganyan talaga yung nangyayari sa Pilipinas ngayon. Kaya matatakot talaga yung mga judge. Kasi hindi lang financially malakas ang mga drug cartel, Ang mga drug cartel po, kaya nilang manakot. Kaya nilang manakot na mga huwes at hindi ho lahat ng huwes i-risk ang kanilang buhay para lang makapagdesisyon sila ng para sa bayan. They won't. Especially if they know na, tangina, maiipit ako dito. Hihingi ako ng security sa pulis, hindi naman ibibigay sa akin. Pati yung ilang pulis kasangkot. Paano ako lalaban dito? Hayaan ko na lang, pikit mata na lang po ako. Tapos hindi ko sinasabing si Pangulong Marcos ay protector, pero hindi ko kasi siya nagbibigay ng strong statement. Di ba? Siyempre, kung ikaw doon ka titingin Ngayon, nung panahon ni Duterte, ganun eto, presidente namin. Yari kayo, papatayin kayo lahat. Matapang to. Kaya matapang din kami. Kaya yung mga nasa baba, matatapang din. Ngayon, laya na. Di ba? Yan ang bagong Pilipinas. Adorco, Jose Antipuesto, Alfred Batistis at Brian Anthony Zaldivar.
Pinababalik na rin ang Oh, nauna na dyan. Ito, abangan nyo pa. Nauna na dyan si De Lima. Ito, may isa pang big personality na makakalaya ngayon. Grabe ho yun. Para lang, naku, ayoko na lang banggitin, pero may nagsabi na sa akin ito, makakalaya ito para makuha nila yung Mindanao. Naku po. 600,000 pesos na piyansang ibinayad ni Espinosa. May kinakaharap pa ring mga kasong money laundering si Espinosa sa Pasay. Bagamat nakapagpiyansa siya, binuhay din ng Court of Appeals ang dalawa pang kaso ni Espinosa kaugnay sa illegal possession of dangerous drugs at illegal possession of firearms. Ay, nako. Wala. Kaya nga alam mo, dapat hindi natin mapalagpas tong mga issue na to kasi anong nangyayari dahil sa ito po ay nakakaligtaan na ho ng ng mamamayang Pilipino dahil nakakonsentrate sa dapat po tayo maging aware ho tayo ha kasi alam nyo minsan tayo mga Pilipino minsan lalo na mga netizen may tendency kung ano yung sikat na topic yun lang ang pinanunood. Kaya tuloy na ito isang araw pa ito nakaligtaan ito Kaya nga sabi ko, kahit isang araw to, di-discuss ko ito kasi ganito talaga tandaan ninyo. Hindi ko inaakusahan to si yan, yung tao na yan. Pero pag ang mga leader nakakalaya, matindi ang consequence nito. Ano ibig sabihin ko? Marami hong mangyayaring hindi maganda.